Magandang gabi, ako'y nagbabalik DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping karma. Yes, friend, ako alam ko na kapag naririnig mo ang salitang karma ay nanginginig din ang kalamnan mo. Kasi alam mong anytime pwede kang dapuan nito dahil sa kasamaan ng ugali mo. Alam mo ako, okay lang kung mararanasan ko to. Yung tipong bibigwasan kita ng pagmamahal ko tapos gagantihan mo rin ako ng pagmamahal ko. Yan. Yun yung gusto kong karma, diba? O hindi naman kaya sasampalin mo ako ng limpak-limpak na pera, ganyan. Yun, pabor sa akin yun. Well, anyways, yes friend, kanina nga po ay napakinggan natin ang sulat ni Marie Chris para sa kanyang kaibigan na si Jonaline, no? Si Jonaline na kanyang pinagkakatiwalaan. Samantalang itong si Marie Chris ay nabudol ng AFAM. Oh. 'Di ba? Kayo ba sa tingin nyo, base sa narinig nyong kwento kanina, no, matatawag bang karma yung nangyari sa kanya? Maaaring oo, maaaring hindi, no? Hindi natin alam, hindi tayo sure kasi meron namang iba't ibang anggulo yung kwento niya. Maaaring oo, kasi sinamantala niya yung alok ng AFAM. I mean, tuwang-tuwa siya kasi akala niya makakalibre na siya at yung mga tropa niya. Tapos, boom! It's a prank. Or pwede rin namang hindi kasi si AFAM naman yung nag-offer, di ba? Wala namang masamang intention tong sila Marie Chris, kundi ang ang i-cater lang itong offer ni AFAM na uminom sila sa isang sikat na bar, 'di ba? Kinagat lang naman niya yung alok. Wala rin naman siyang balak abusuhin or kung ano pa man. Well, di ko sure. Oh, ito namang si AFAM, baka hindi rin naman siya scammer, 'di ba? Maaring wala rin naman siyang balak na takbuhan sila, lokohin sila or whatsoever. Sadyang maaring na-disappoint lang siya, no? Kasi hindi niya nakuha yung gusto niya, kaya nawalan siya ng gana at iniwan niya itong sila Marie Chris. Pero sana man lang, AFAM, kung naririnig mo to at kung naiintindihan mo yung sinasabi ko, kasi hindi ko kaya mag-English, 'di ba? Sana man lang, bago mo sila iniwan, kung talagang wala kang balak na lokohin sila at i-scam sila, nag-iwan ka man lang sana ng pambayad. Kahit 50-50 man lang, 'di ba? Kahit man lang 20,000, ganon. O pero 'di ba, salute pa rin sa iyo Ate Marie Chris kasi kahit na kaladkarin ka, kahit na ang dali-dali mong sumama nung inalok ka ng inuman, masasabi natin na hindi ka pa rin basta-basta, 'di ba? Hindi pa rin basta-basta ang ganda ng isang dalagang Pilipina. Oo, kasi nung niyaya ka niya na mag-chorba-chorba, tumanggi ka. Yan naman ang kagandahan sa'yo na kahit uhaw na uhaw ka na sa abs ni kuya, kahit nagiyang-nagiyang ka na sa alok niyang alak, hindi ka pa rin nagpatinag at natuto ka pa rin tumanggi. Diba? Yan naman yung maganda sa'yo. Mas okay rin nagbayad ka ng malaki kesa naman dignidad mo yung ipangbayad mo. Walang katumbas na presyo yun, no? Pero bottom line of this topic, mga yes friend, lesson po sa atin ito, no, na kapag may ino-offer sa ating kabutihan, wag nating samantalahin, wag nating sagad-sagarin, wag nating abusuhin kasi maaaring doble rin yung balik sa atin, 'di ba? Dapat lagi pa rin tayong lumaban ng patas sa kahit anong konsepto or aspeto man niya ng buhay. Mas masarap magtagumpay kapag alam mong lumaban ka ng pantay. 'Yon, 'di ba? Tandaan mo, kung hindi ka natakot sa taong ginawan mo ng masama, pues matakot ka sa karma ng tadhana. Nakakatakot na ba yun? Mas nakakatakot pa rin ako mawala ng pera sa wallet dahil akala ko ililibre ako tas hindi naman pala. Diba? Kaya ikaw, yes friend, kung kasalukuyan meron kang ginagawa ng masama, naku, itigil mo na yung pagpapaikot sa mga tao gamit yung kasinungalingan mo kasi baka ikaw ang mahilo pag sinampal ka ng karma mo. Promise. Or pili ka, sinong babalik sa'yo, yung ex mo o karma mo? Diba? Parehas mas nakakatakot.
Ayos, well anyways, sige na nga, alam kong may utang pa ako sa inyo, oo. Kung hindi ko i-announce to, baka ako naman ang makarma dahil sa inyo. Sige na, eto na, lakasan mo ng muli ang volume ng radyo mo dahil i-anunsyo ko na kung sino ang mapalad na mananalo para sa ating... Yes, friend! Kanina ang hinahanap ko ay ang picture ng inyong mga kaldero para sa ating Bring Me. In fairness naman sa mga nag-send, hindi maitim yung puwet ng kaldero nila. Sana all. Diba? Ewan ko lang sa puwet ng may-ari. Next time ngayon yung ipapasend ko. Charot. Dahil dyan, huwag na nating patagalin pa. Congratulations! Ikaw na ang panalo sa gabing ito. Ray Caluban! Congratulations sa pagmumukha mo, Ray. Oo, ikaw na ang may pinakamaganda, pinakamakinang, at pinakanakakatakam na kaldero. Meron siyang mensahe. Sabi niya dito, hello po, B-Boy Bibo, ito po ang kaldero ko. Wow, para namang inaalay mo sa akin yan. Muntik na maging kaldero ni B-Boy Bibo. Solid daw silang nakikinig dyan sa barangay Pleasant Hills, Mandaluyong City. Solid na naka Yes FM. Ay, may pambobola ka pang ganyan kung narinig mo pa sa mga oras na kailangan mo namang gawin ay mag-send ng iyong valid ID at syempre ng iyong GCash number kung saan namin isi-send ang iyong tumataginting na 500 piso para sa ating Wala na guys mga yes friend, 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo ang BB nyo sa radyo. DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas, araw ng Sabado, 2 p.m. to 6 p.m. para sa ating programang Stick to One, mga kantang OPM, hatid sa inyo ng 101.1 Yes FM. Solid! Good night, BB! Mwah, mwah.